ng kanyang motorsiklo kaninang alas 5 ng umaga nang barilin si Barangay Chairman Lester Ballesteros sa Barangay Albano, Dingras, Ilocos Norte. Nakaligtas siya pero hinala ng biktima. May kinalaman ang ambush sa darating na barangay elections. Ang mga election-related violence tulad nito ang isa sa tinalakay ng PNP at COMELEC kanina sa isang command conference sa Campo Crame. Mamayang hating gabi na ang umpisa ng election period at pagpapatupad ng gun ban. Magtatayo ng checkpoints ang PNP. Huhulihin at kakasuhan ang sinumang magdadala ng baril o anumang armas sa labas ng bahay. Kahit lisensyado ay bawal, pwede raw makulong ng hanggang 6 na taon. Maliban na lamang kung ikaw ay pulis o militar, pero dapat nakauniforme kung may sukbit na armas. Babala ng COMELEC sa mga kandidato. They might face disqualification. They might be disqualified also. Or election of pension Bawal din ang security personnel o bodyguard sa sinumang kandidato. Maliban na lang kung may banta sa buhay at aprobado ng COMELEC. Sa mahigit 40,000 barangay sa bansa, 2,300 ang pinag-aaralang ilagay sa critical areas. We will also consider the presence of the New People's Army terrorists as well as the Southern terrorists. Magiging regular ang pulong ng COMELEC at PNP para sa maagap na pagtugon sa posibleng aberya sa halalan. Gazabelgas, Patrol ng Pilipino. Namatay sa dengue ang isang 7 taong gulang na bata mula sa Novaliches, Quezon City. Nagsagawa naman ng Tepok Lamok Field Testing Program ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at Department of Science and Technology bilang bahagi pa rin ng pinaigting na kampanya laban sa dengue. Nagpapatrol, Sol Aragones. Sabay nagka-dengue ang 2 anak ni Caro sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ang bunso niyang anak agad gumaling dahil malakas daw ang resistensya. Pero ang kanyang panganay nagpabalik-balik daw ang lagnat, nanamlay at sumakit ang tiyan. Mabilis bumagsak ang platelets ng bata hanggang sa bawian ng buhay. Nirelease ko yun sa Panginoon na ayaw ko rin na yung anak ko nahihirapan siya kasi yun yung talagang inaano niya yung sakit na nararamdaman niya sa tiyan niya kasi nag-bleeding na yung time na yun Gaya ni Carol, marami nang naulilang ina ang napatunayan kung gaano katraidor ang dengue. Dito sa barangay Bagbag mula Agosto hanggang ngayon, mahigit 6 na po na nagkakadengue. Kanina nagsagawa ang DOST dito ng mosquito ovicidal trap field testing. Inilagay nila ang OV trap sa malamig at madilim na bahagi ng mga bahay. Ito'y para makaakit at makapagpaitlog ng mga lamok. Ayon sa DOST, mas mainam mapigil ang paglaganap ng mga lamok kung mapupuksa ang mga ito habang kitikiti pa. Ito, mamamatay talaga yung larval stage ng dengue carrying mosquito. Hindi na siya mag-multiply. Isinagawa rin ito sa iba pang bahagi ng lungsod gaya ng Marikina. Sa huli-muling pinapaalaala ng DOH sa publiko na pinakamabisang paraan pa rin sa pagpuksa sa mga pinamumugaran ng lamok ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Di rin daw dapat magningas kugon na sa tuwing panahon lamang na mataas ang kaso ng dengue maglilinis, kundi dapat gawin ito sa buong taon. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Halos 1 taon matapos ang bagyong Ondoy, wala na ang putik na bumalot at sumira sa ari-arian ng mga residente ng subdivision sa Montalban, Rizal at isa sa pinakamatinding hinagupit ng bagyo. Pero sariwa pa rin sa ilang residente ang takot sa nangyari. Nagpapatrol, Ryan Chua. Lubog na sa baha, balot pa sa dilim. Hindi inakala ng mga residente ng De La Costa 5 Homes sa Montalban, Rizal na aabot sa ganito ang ulang minaliit nila sa simula. Nang humupa ang baha, panibagong dagok ang sumalubong sa mga residenteng bumalik sa kani-kanilang tahanan. Balot na makapal at mabahong putik ang buong subdivision. Walang kuryente, tubig at pagkain. Makalipas ang halos 1 taon, wala na ang putik at tila balik na sa normal ang lahat. Ngunit ang ilang bahay, inabandona na. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin kay Edna ang takot, lalo na tuwing umuulan. Yung phobia kasi nandun. Lalo na yung apo ko, lalo na nung unang ulan, iyak siya ng iyak. Sabi niya, ma, umalis na tayo dito, mamamatay tayo dito. Sabi niya ganon. Kasi ayan na yung ulan. Nawalan siya ng hanap buhay at nasiraan ang mga gamit sa baha. Nanakawan pa siya ng mga nanamantala sa trahedya. Yung mga gamit po namin, kahit po naubos na po, nasira. Tapos ngayon po, yung mga naligtas po namin, ikinukuha pa po nila. Ngayon,
ni ayaw na niyang ayusin ang gulugulong gamit sa bahay nila. Sabi ng mister ko, wag na natin ayusin yung bahay, ganyan na lang siya. Para kung sakaling maulit, wala na tayo masyadong pangihinayangan. Sa kabila nito, sinisikap niya ngayong bumangon. Sa araw ng Linggo o eksaktong 1 taon makalipas ang Bagyong Ondoy, magkakaroon ng pagdiriwang ang mga residente rito sa De La Costa Homes. Pasasalamat daw ito dahil nalampasan nila ang matinding unos, kahit nariyan pa rin ang pangamba na muli itong mangyari. Ayon sa mga residente, pwedeng umapaw ang katabing ilog kung uulan ng malakas, kaya nagkabit na sila ng warning system. Nagpatayo na rin ng itaas na palapag ang ilang bahay. Nagpapagawa naman ng barangay ng mga bangka at bumili ng mga life jacket. Isa yun sa naging parabang aral sa amin. Kami huy parating nakahanda. Mas gusto ni Edna na umalis na sa De La Costa, pero wala raw siyang ibang mapupuntahan. Kaya sa harap ng banta ng panibagong unos, handa raw muna siyang sumugal. Brian Chua, Patrol ng Pilipino. Mayaman o mahirap, ordinaryo at sikat, hindi nakaligtas sa lupit ng Bagyong Ondoy noong 1 taon. Isa sa nabiktima ang aktres na si Christine Reyes na nirescue pa sa baha. Ngayon hinaharap niya ang bagong buhay sa kanyang bagong bahay. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Rescue, please. Ang taas ng water, abutin na kami sa roof. Ito ang hindi malilimutang panaghoy ni Christine Reyes mula sa bubong ng kanilang bahay. Noong nilamon ito ng baha ng kasagsagan ng Ondoy, nailigtas din si Christine at kanyang pamilya, pero hindi ang mga mamahalin nilang ari-arian. Parang naiiyak ka. Hindi, kasi hindi pa talaga biro eh. Grabe yung pinagdaanan namin. Nakabawi si Christine sa trahedya. Nakabili na siya ng bagong bahay at isa na siya sa pinakamaningning na bituin sa sining at aliwan. Umabot hanggang 2nd palapag ang malaking baha dito sa bahay ni na Christine sa Provident Village, Marikina noong 1 taon. At ngayon kahit masakit sa kanilang kalooban, binebenta nila ang kanilang bahay sa halagang 8.5 million pesos. Mahirap iwan ang isang lugar na naging malaking bahagi na ng kanilang buhay mula pa noong dekada 60. 2,000 square meters. Opo. Mga 1 buwan pa lang itong binibenta. Well, may nagkaroon po kasi yata ng phobia eh. Oo, lumipat na po kami ng mom ko sa Quezon City. So, di na kami sa Marikina. Kaya mo ba akong bigat-bigat ko? Binigyan ni Christine ng mukha ang hinagpis at kakayahan ng mga Pinoy na lagpasan kahit pinakamatinding dagok sa buhay. Pero na-trauma na si Christine Ondoy. Nakakalungkot pag naaalala ko lalo na kapag umuulan ng malakas tapos mag-isa lang ako, dun ko mas nafe-feel yung nangyari last year. Bumabalik yung memory sa akin. Sana lang daw hindi makalimutan ng mga Pinoy ang kahalagahan ng pagiging handa para pangalagaan ang buhay. Like us, hindi talaga namin alam, hindi kami aware. Kailangan talaga lagi tayong handa. Lagi tayong manood ng news, lagi tayong aware kung ano nangyayari sa Pilipinas, kung tuloy-tuloy yung ulan at tumataas na yung ilog malapit sa area natin, lipat na tayo. Mensahe din ni Christine sa nabiktima ng Ondoy tulad niya, mas magandang mabuhay kaysa mawala ng material na bagay. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol, exclusive kapitan ng Philippine Army, arestado matapos makipaghabulan sa mga pulis. Exclusive, nagpakilalang huwateng financier, idinawit ang 2 mataas na opisyal ng PCSO sa Huwateng Payola. Retired Archbishop Cruz, sasagutin ang katotohanan sa pagkikita nila ni Tony Boyco Huangco tungkol sa isyu ng Huwateng Live. UFC champion George St. Pierre natupad ang hiling na makasama sa ensayo si Pacman. At ano ang ibubunyag ni Rizal si Canco tungkol sa estado ng kanilang kasal ni Robin Padilla? Ang sagot sa pagbabalik ng TV Patrol!